Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1181 hanggang 1190. Sa loob ng ilang oras ay nanatiling tahimik ang dalawa. Sa tingin mo ba nasangkot siya sa isang aksidente o nabangga ang kanyang kaaway at napatay siya ng kanyang kaaway? Napakalaki ng pagkakaiba ni na Severin at Ronnie. Hinding-hindi matatalo ni Severin si Ronnie. Nag-isip sandali si Meldrick at tumango. Oo, sa tingin ko ay posible iyon. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, tiyak na magkakaroon siya ng kaunting mga kaaway sa kanyang sarili. Minsan, nakikipagtalo rin kami sa miyembro mula sa ibang mga sekta. Kumpiyansa na tumango si Draven. Kung ganoon ay malamang ang nangyari. Habang papunta si Ronnie para hanapin si Severin, maaaring may nabangga si Ronnie na kaaway at napatay siya ng kaaway. Kaya naman buhay pa si Severin at hindi na nakabalik si Ronnie. Si Severin ay isang maswerteng bastos. Sabi ni Meldrick. Nakatakas na naman ang lalaki. Pero nakalusot na ako at level 3 Warrior Emperor na ako ngayon. Magsasanay ako ng mas mabuti para maabot ko ang level 4 sa lalong madaling panahon. Napaka-talented ni Severin pero hindi niya kayang ikumpara sa amin dahil sa mundong-mundo lang ang kaya niyang sanayin. Ako naman ang henyo sa sekta ko, kung tutuusin. Kapag mas mataas din ang nakuha ko sa kanya, kaya ko na rin siyang pumatay. Ano? Binabati kita sa tagumpay. Hinawakan ni Draven ang kanyang kamay at masayang binati si Meldrick. Hahaha. Kailangan mong magsanay ng husto para magkaroon ka ng breakthrough sa lalong madaling panahon. Tinapik ni Meldrick ang balikat ni Draven at pinalakas ang loob nito. Gayunpaman, hindi niya alam na si Draven ay naging level 7 Warrior King sa loob ng maikling panahon na sumali siya sa sekta. Salamat. Gagawin ko iyan. Tumango si Draven. Aalis na ako, ayokong maabala ang pagsasanay mo. Samantala, dumating sina Alain, Severin, at Sheila sa punong tanggapan ng Gallas Hall. Miss Alain. Ang mga miyembrong naka-duty ay nagkap ng kanilang mga kamay at bumati. Gaya nga ng sinabi ni Alain, lahat sila ay babaeng miyembro. Tumango si Alain at sinabing, Mr. Severin, Miss Sheila. Maligayang pagdating sa Gallas Hall. Pagkatapos noon, naglakad siya sa harapan ni na Severin at Sheila para manguna. Kasabay nito, may babaeng tumutugtog ng piano sa garden. Naiwang hindi nakatali ang kanyang buhok. Nang umihip ang hangin, lumipad sa ere ang kanyang buhok na parang eksena sa isang pelikula. Siya ang aming hallmaster, Nancy Zyke. Nakangiting pakilala ni Alain sa ginang kina Severin at Sheila. Wow! Napakaganda niya talaga. Gulat na bulalas ni Sheila pagkatapos mating ng mabuti. Kumunat ang noo ni Alain. Anong ibig mong sabihin dyan? Alam mo bang napakaganda ng hallmaster ko bago mo pa siya makita? Napangiti si Sheila na nahihiya. Hihihi. May nagsabi sa akin dati. Nagkataon namang natapos na ni Nancy ang pagtugtog ng kanyang kanta. Dalawang nasa katanghaliang gulang na babae na tumabi sa kanya ay pumalakpak ng kanilang mga kamay. Great Elder, Second Elder, kailangan ba talaga iyon? Napangiti si Nancy. Tumayo ang dakilang elder at sinabi. Sa tingin ko ang iyong kakayahan ay bumuti. Sobra akong natouch sa kanta mo at parang mapapapalakpak na lang talaga kami. Tama. Likas na ugali natin yon. Dagdag pa ng second elder. Samantala, dinala ni Alain sina Severin at Sheila. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Hallmaster, Great Elder, Second Elder. Hiniling sa akin ng 2 taong ito na dalhin sila dito. Ang pangalan niya ay Severin Foylet at ang pangalan niya ay Sheila Ballard. Pagkatapos nun, tumingin siya kina Severin at Sheila at kinakabahang sinabi. Gusto nilang sumali sa Gallas Hall. Napatingin si Nancy kina Severin at Sheila. Tapos nagtampo yung mukha niya. Alain, medyo ilang taon na ang nakalipas simula nang italaga ka bilang guardian. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na hindi tayo tumatanggap ng mga lalaking miyembro. Sabi ng Great Elder. Alain, maglakas loob ka bang magdala ng mga estranghero dito nang hindi nagpapalam sa amin? Napangiti si Alain. May gusto akong ipaalam sa iyo.
Pwede ba tayong tumabi? Nagpalitan ng tingin si Nancy at ang mga matatanda. Nang tumanggaw silang lahat ay naglakad na sila palayo kasama si Elaine. Nang makarating sila sa isang lugar na alam nila, hindi marinig ni na Severin at Sheila, nagsimulang magsalita si Elaine. Siyempre, alam kong hindi tayo tumatanggap ng kahit sinong lalaki na maging miyembro namin. Inilibot ni Nancy ang kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit mo siya dinala rito? Ngumiti si Elaine at inilabas ang special ring. Binibigyan nila ako ng alok na hindi ko matatanggihan. Sinabi ni Severin na makukuha ko ang lahat sa special ring na ito kung dadalhin ko sila rito. Ang tanga mo, paano mo nagagawa yon? Tinitigan ng masama ni Nancy si Elaine. Hindi natin maaaring labagin ang mga patakaran. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Elaine ang special ring kay Nancy. Hallmaster. Bakit hindi mo tingnan ang loob? May mga medyo magandang attainment techniques at technique book sa loob. Paano ko tatanggihan ang mga iyon? Mapapabuti natin ang kakayahan ng lahat sa mga iyon. At hindi mo na kailangang tanggapin sila kapag hiniling nilang sumali. Ginawa ko na ang hinihiling nila kaya ang mga bagay na ito ay sa atin na ngayon. Hindi ko talaga kayang tanggihan ang librerag tanghalian. Noong una, hindi kumbinsido si Nancy hanggang sa tumingin siya sa loob ng special ring. Nagliwanag ang mga mata niya. Wow! Mayroon talagang ilang mga attainment technique at technique na libro. At ang mga armas ay napakahusay. Masyadong. Napakayaman ng taong ito. Tumingin din ang Great Elder at ganoon din ang reaksyon niya. Hindi masama. Ang mga espada ay alinman sa antas 8 o antas 9. Ngumiti ang Second Elder. Hindi masama. Ikaw ay isang matalinong babae. Tama ka. Tinatanggihan lang namin sila kapag hiniling nilang sumama sa amin. Ngumiti ng mapait si Elaine. Oo, dapat tanggihan natin sila. Nabalian lang ni Severin ang braso ni Hayden. Nabangga ko si Hayden noong nasa palengke ako. Patuloy niya akong inaasar at pinahiya ako at si Gallas Hall. Sinubukan nila akong tulungan. Bago ko pa malaman, nag-away na sila. Ibig mong sabihin na talo si Hayden sa laban. Kumunat ang noo ni Nancy at humingi ng kumpirmasyon. Napangiti si Elaine. Hindi lang basta natalo si Hayden sa laban. Nabali ni Severin ang braso ni Hayden sa isang suntok. Iyon na yata ang dulo ng kanang braso niya. Tumanggaw si Nancy. Kaya medyo mataas ang natamong tagumpay ng lalaking ito. Sa tingin ko, level 3 Warrior King lang siya. Gusto ba talaga ng lalaking ito na sumama sa atin? Baka may iba pa siyang intensyon. Oo, kung talagang gusto niyang sumali sa isang gang, maaari siyang sumali sa mga first-tier upper class na pamilya o mas malaking gang. Hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong sumali sa amin. Ang Gallas Hall ay isang maliit na puwersa lamang na walang kapangyarihan. Tumanggo rin ang Great Elder. Hindi rin niya naintindihan dahil may mas magandang pagpipilian si Severin maliban sa Gallas Hall. Sinabi ng Second Elder. Ang ama ni Hayden ay isang elder ng Starlight Gang. Bagamat napakasarap sa pakiramdam na pakinggan na binugbog ni Severin si Hayden, pupunta ang ama ni Hayden na hahanapin si Severin upang bayaran ang braso ng kanyang anak. Kaya tiyak na hindi natin siya dapat tanggapin kahit na siya ay isang lalaki o babae. Kung hindi, tayo ay masasangkot sa bagay na ito kapag nalaman ng isang miyembro ng Starlight Hall na siya ay nasa Gallas Gang. Tumanggaw si Nancy. Halika na. Dahil nakapagdesisyon na tayo, pumunta na tayo dyan ngayon. Panunuya ni Elaine. Siguro narito siya dahil alam niyang napakagandang babae ang Hallmaster ng Gallas Hall. Kung hindi ako makakahanap ng iba pang mga paliwanag para ipaliwanag kung bakit mas gugustuhin niyang gumamit ng napakaraming mapagkukunan ng pagsasanay bilang kapalit na sumali sa bulwagan. Huwag mong gawing biro yan. Pinandilatan ni Nancy si Elaine, nakaramdam ng inis. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kinaroroonan ni na Severin at Sheila. Umupo si Nancy at sinabing, "Nabalitaan ko na gusto niyong sumali sa Gallas Hall, pero babae lang ang tinatanggap namin. Ito ang patakaran kaya sa tingin ko kailangan kong tumanggi sa inyong dalawa." Bago ito, inaasahan na ni Severin ang sagot. Ngumiti siya ng mahina. "Miss Nancy,
Huwag mo naman kaming tanggihan kaagad. Hindi ko naman kailangang maging normal na miyembro. Maaari akong maging Grand Elder at sa tingin ko ay katanggap-tanggap iyon dahil sa antas ng aking natamo. Grand Elder. Hindi nakaimik si Nancy. Gaano kabaliw ang lalaking ito? Kung siya ang naging Grand Elder, mas mataas ang awtoridad niya kaysa sa iba pang mga Elder. Talaga, sila ay nasa parehong antas ng utos at ang Gallas Hall ay hindi pa nagtalaga ng sino man na maging isang Grand Elder. Hindi nagustuhan ng Great Elder ang mungkahi. Bata, bawal sumali ang lalaki sa Gallas Hall. Kahit mataas ang natamo mong tagumpay, wala kaming lugar na matutuluyan mo. Kaya pasensya na kung kailangan kong hilingin sa inyong dalawa na umalis ngayon. Nagkomento din ni Nancy. Sinabi sa amin ni Elaine na nabali mo na ang braso ni Hayden. Ibig sabihin, kalaban ka na ng Starlight Gang. Tiyak na hindi kami maglalakas loob na payagan kang sumama sa amin. Mas malakas ang Starlight Gang kaysa sa amin. Level 6 Warrior King ang leader ng gang nila. Talagang hindi kami nangangahas na tanggapin ka. Mula sa simula, layunin ni Severin na tulungan ang Gallas Hall na malutas ang lahat ng kanilang mga problema. Nakangiti niyang tanong. Mayroon bang away sa pagitan ng Gallas Hall at Starlight Gang? Ngumiti ng mapait si Nancy. Hindi kami kailanman mangangahas na saktan sila. Pero patuloy nila kaming ginugulo kaya may mga salungatan sa pagitan namin at nila. Kamakailan lang, lagi silang nakabuntot sa amin at pinilit kaming umatras sa ilang mga proyekto. Hindi nakatiis ang isang miyembro at pinatay ang isa nilang miyembro. Sa huli, kailangan naming ayusin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng restaurant. Nagulat si Severin. Bakit may pakiramdam siya na parang naggagatong ng apoy at nananakot ang mga taga-Starlight Gang? Hindi sila tumutok sa pamamahala ng kanilang sariling mga negosyo. Sa halip, patuloy silang nagdudulot ng kaguluhan sa ibang mga gang at pinilit ang Gallas Hall na bayaran sila. Tumingin si Severin kay Nancy at sinabing, Miss Nancy, pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? May gusto akong sabihin sa iyo. Baka pumayag ka na sumama kami pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. Hahaha. Sa panaginip mo, sa tingin mo ba makukumbansi mo si Nancy? Imposible. Tumawa ang Second Elder. Sinabi ng Great Elder. Siya ay nangangarap. Ang Gallas Hall ay isang pambabae lamang na bulwagan mula nang ito ay itinatag at ito ay matagal nang pinananatili sa ganitong paraan. Hindi namin babaguhin ang panuntunan dahil sa iyo. Tumingin si Nancy kay Severin at ngumiti. Severin, narinig mo ang sinabi ng mga elder. Sa tingin mo ba kailangan pa nating pag-usapan iyon? Ngumiti si Severin. Sa tingin ko ang gazebo doon ay ang perpektong lugar para makipag-usap. Ano sa palagay mo? Nagulat si Nancy nang hindi sumuko si Severin. Hindi niya akalaing may kapangyarihan si Severin na kumbansihin siya kaya tumango siya at narinig niya ito. Pareho silang tumungo sa gazebo na sinabi ni Severin. Nagtataka ako kung ano ang sinusubukan niyang hilahin. Sa tingin ba niya ay talagang makakausap niya si Nancy para baguhin ang panuntunan para sa kanya? Ngumisi at humalukip-kip ang dakilang elder nang lumayo sina Severin at Nancy. Sabi ni Sheila, maaari mong pagdudahan ang lahat ng gusto mo. Hintayin mo na lang. Sigurado ako na alam niya ang ginagawa niya. Samantala, nasa gazebo sina Severin at Nancy at kapwa nakahanap ng mauupuan. Alam kong napakataas ng iyong natamong tagumpay. Ngunit narinig mo ang sinabi ng Great Elder ngayon. Ang tuntunin ay ang tuntunin. Sana ay maunawaan mo ito. Nagpatuloy si Nancy. At seryoso akong pinaghihinalaan kanila na mayroon kang lihim na motibo dahil marami kang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa Gallas Hall. O mangyaring maliwanagan ako sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin kung bakit mas pinili mo ang isang third-tier na gang na tulad namin. Ngumiti si Severin. Hindi ako mahilig sumali sa iba pang mas malakas at mas malalaking gang dahil gusto kong makita ang proseso ng pagtulong sa mas mahihinang gang na lumago. At kung sasali ako sa kanila, hindi nila ako maalok ng mas mataas na posisyon. Hindi alam ni Nancy kung paano magre-react. Masasabi niyang nagsisinungaling si Severin. Nakangiting sabi niya. Oh, talaga. Salamat sa iyong interes.
Talagang masaya ako na nais mong sumali sa amin. Ngunit hindi ko mababago ang panuntunan. Ngumiti si Severin. Base sa panuntunan, nakasaad lamang na ang bulwagan ay maaari lamang tumanggap ng mga miyembrong babae. Ang mga Grand Elder at Elder ay hindi kasama, hindi ba? Tama ka. Matapos mag-isip, napagtanto ni Nancy na hindi sinabi ng matanda iyon nang ginawa ng matandang iyon ang bulwagan. Ngumiti si Severin at ibinalik ang palad para maglabas ng 2 bote ng porselana. Tunay nga, ang iyong natamong tagumpay ay mas mababa kaysa sa gang leader ng Starlight Gang. Pero sa tingin ko ay matagal ka nang nananatili sa level. Kung ako ang hihirangin mo bilang iyong Grand Elder, lubos kong kakayanin ang Starlight Gang ng mag-isa. At ibibigay ko sa iyo ang 2 bote na ito. Kumunat ang noo ni Nancy at napakagatlabi. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kumuha siya ng bote sa mesa at binuksan ito. Agad siyang napabuntong hininga. Ang bote ay napuno ng ilang second-grade low-rank alchemical pills. Mga second-grade na low-rank na alchemical na table task. Tumanggaw si Severin at tinanong siya na tingnan ang pangalawang bote. Napalunok si Nancy at binuksan ang pangalawang bote. Bumilis ang tibok ng puso niya at nakabuka ang bibig niya. Oh, my God! Mahigit 10 second-grade medium-rank alchemical pills. Bakit ang dami mong alchemical pills? Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Pagkatapos noon, kinagat niya ang kanyang dila para siguraduhing hindi siya nananaginip. Hahaha. Miss Nancy. Lahat ng ito ay sa iyo kung papayag kang gawin akong Grand Elder. Pero gusto ko lang magkaroon ng awtoridad sa mga matatanda at makikinig pa rin ako sa iyo. Napangiti si Severin. Oh, isa akong alchemist. Kaya, napaka-normal para sa akin na magkaroon ng napakaraming alchemical pills. Ikaw, isa kang alchemist. Muli, nakaramdam ng pagkagulat si Nancy. Ang lahat ay naglaway na magkaroon ng isang alchemist na sumali sa gang at sila ay tretuhin ang isang alchemist na may malaking paggalang. At ang lalaking ito dito ay talagang kailangan siyang kumbansihin na payagan siyang sumali. Tumagal ng 3 minuto si Nancy para lumamig. Kumunat ang noo niya. Bakit ang lalaking ito ay gustong sumama sa amin? Sa teorya, ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman isasaalang-alang kami. Naisip niya. Ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang tumakbo ng ligaw. Gusto niya bang sumama sa amin dahil gusto niyang maghanap ng mapapangasawa? Lahat ng mga miyembro namin ay sobrang magaganda. O ako ang pinupuntirya niya. Ako naman ang pinakamaganda sa hall. Sa isiping iyon, palihim na tumingin muli si Nancy kay Severin. Kailangan niyang aminin na si Severin ay talagang napakagwapo at kaakit-akit na lalaki. Ang paraan ng pagngiti niya ay madaling makaakit ng puso ng isang babae at parang nasa kanya ang lahat. Paano ito? Isipin mo na lang. Gamit ang mga alchemical pills na iyon, matutulungan ka nila at ang mga elder na gumawa ng mga tagumpay at pagbutihin ang kapangyarihan ng lahat. Ang mga miyembrong tulad ni Elaine ay maaaring maging Warrior King. Naniniwala akong alam mo ang malaking agwat sa pagitan ng isang Warrior King at isang Level 9 Profound Master. Tumingin si Severin kay Nancy at tinulungan itong pag-aralan ang buong sitwasyon. Kaagad pagkatapos noon, kinuha ni Nancy ang 2 bote at iniingatan ang mga ito. Ngumiti siya, tumayo, at gustong makipagkamay kay Severin. Maligayang pagdating sa Gallas Hall. Ikaw na ngayon ang aming Grand Elder. Kung mayroong anumang kailangan mo, mangyaring ipaalam sa akin. Sana ay makapagtulungan tayong palawakin at palagwin ang Gallas Hall. Tumayo din si Severin para makipagkamay kay Nancy. Hindi pwede. Mga elder, tumingin ka doon. Nagkamayan sila. Ibig bang sabihin ay nakumbinsi niya ang Hallmaster. All the while, binabantayan sila ni Elaine. Mabilis niyang sinabi sa mga matatanda nang makita niyang magkamay sina Severin at Nancy. Tumingin ang mga matatanda at nakaramdam sila ng hindi makapagsalita. Alam nilang hindi basta-basta makikipagkamay ang kanilang Hallmaster sa mga lalaki. Sinabi ng Great Elder. Imposible. Isang pakikipagkamay lang at hindi ibig sabihin na pumayag na si Nancy. Isa lang siyang tao na may mataas na attainment.
Hinding-hindi papayag ang Hallmaster lalo na kapag nag-request siyang maging Grand Elder. Sa pagkakataong iyon, hindi mapakali si Sheila na makipagtalo sa kanila. Nang makita niyang magkamay sina Severin at Nancy, alam niyang naayos na ito ni Severin. Maya-maya, bumalik sina Severin at Nancy sa kinaroroonan ng iba. Tumingin si Nancy kay Elaine at sa mga matatanda at ipinaalam sa kanila. Mga babae, Grand Elder na natin si Severin at titira siya sa atin. Dahil asawa niya si Sheila, pwede siyang manatili sa atin kahit hindi natin miyembro si Sheila. Pero Hallmaster, lalaki siya. Sa tingin ko ay hindi nararapat na manatili siya sa atin. Dahil doon ay nawalan ng imak ang Grand Elder. Bago kausapin ni Nancy si Severin, naging matatag siya na hindi niya hihirangin at tatanggapin si Severin bilang Grand Elder. Ano ang sinabi ni Severin para magbago ang isip niya? Ipinaliwanag ni Nancy. Ang panuntunang itinakda ng tagapagtatag ay nagsasaad lamang na maaari lamang tayong tumanggap ng mga miyembrong babae. Ngunit hindi nakasaad sa tuntunin na hindi tayo maaaring magtalaga ng isang lalaki bilang ating Grand Elder. Nakapagdesisyon na ako. Kayong tatlo ay dapat batiin ang bago nating Grand Elder ngayon. Binabati kita, Grand Elder. Sa kabila ng pakiramdam na hindi makapagsalita, si Elaine at ang mga matatanda ay walang pagpipilian at itinaas ang kanilang mga kamay upang batiin si Severin. Hahaha. Salamat. Nasa iisang team tayo ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling hanapin ako. Napangiti si Severin. Napangiti si Nancy. Grand Elder. Sumama ka sa akin. Mag-aayos ako ng lugar na matutuluyan mo at ng iyong asawa. Ipapakilala kita sa lahat bukas ng umaga. Sige. Tumanggo si Severin. Kasama si Sheila, naglakad sila kasama si Nancy patungo sa isang villa. Pag-alis nila, gulat at natarante pa rin ang natitirang 3 tao. Kakaiba iyon. Itinalaga siya ni Nancy bilang Grand Elder at ipinapalibot niya ito at nag-aayos ng lugar para sa kanila na personal na manatili. Sumimangot ang Second Elder at mukhang nalilito. Hindi ba niya dapat hilingin sa alinman sa atin o sa ibang tao na gawin iyon? Kailangan ba niyang gawin ito ng mag-isa? Tumanggo ang Great Elder. Oo, may hindi tama. Sinabi ni Elaine. Sa tingin mo ba nahuhulog na sa kanya ang Hallmaster? Sa tingin ko habang tinitingnan ko siya, mas gwapo siya. Inilibot ng Great Elder ang kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sa tingin mo ba ganong klaseng tao si Nancy? Alam mo ba kung gaano karaming lalaki ang gustong pakasalan siya? Hindi siya mahuhulog ng ganoon kadali sa isang lalaki. Lalo na yung kakakilala lang niya. Tsaka ang pagiging gwapo ay hindi lahat. Tanungin natin siya kapag nakabalik siya mamaya. Sabi ng Second Elder. Maya-maya, bumalik si Nancy ng mag-isa. Nancy, ano sa impyerno ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi sa amin na hinding-hindi ka papayag? Bakit ang bilis mong magbago ng isip? Mabilis na tanong ng Great Elder nang makita niyang pabalik na si Nancy. Hindi rin makapaghintay si Elaine. Tama. Anong nangyayari? Bakit ka pumayag na gawin siyang Grand Elder? Ngumiti ng mapait si Nancy. Habang pinipitik niya ang kanyang palad, naglabas siya ng 2 bote ng porselana. Binigyan niya ako ng isang alok na hindi ko kayang tanggihan. Sa tulong ng 2 bote na ito, maaari kong dagdagan ang kapangyarihan ng bulwagan sa isang malayong kahabaan. Ano ang mga iyon? Tingnan ko. Kinuha ng Great Elder ang mga bote at tumingin sa loob. Sinundan ito ng isang malaking hinga. Oh my God! Totoo ba ito? Ang mga boteng ito ay puno ng mga second grade na alchemical na table tasks. Oh my God! Tulala ba siya? Bakit niya tayo binigyan? Hindi ba mas mabuti kung itago niya ito para sa sarili niya? Seryoso ka ba? Tingnan ko. Tingnan ko. Mabilis na kinuha ni Elaine ang mga bote mula sa Great Elder. Sa sandaling nakita niya ito. Nagulat din siya. Oh my God! Ito ay totoo. At lahat sila ay elite. Quality. Napangiti si Nancy. Oo, totoo ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay talagang isa siyang second grade high rank alchemist.
Kung hindi, napakahirap gumawa ng elite quality second-grade alchemical pills sa malalaking halaga. Ano? Niloloko mo ba ako? Sinasabi mo bang si Severin ang gumawa ng mga ito? Isa siyang alchemist. Isang high-rank alchemist sa pangalawang grado. Bamuka ang bibig ng Great Elder na maaaring magkasya ang dalawang itlog sa loob. Sinabi ng Second Elder. May kilala akong isang lalaki na naging high-rank alchemist ng pangalawang grado din sa lungsod. Siya lang siguro ang nag-iisa at nagtatrabaho siya sa Nine Draco Province Mansion. Sino si Severin? Napakalakas niya. Nakangiting tanong ni Nancy. Sa tingin mo ba matatanggihan ko siya kapag nalaman kong alchemist siya at itong mga alchemical pills na inaalok niya ni Mr. Severin? Tulala ako kung tatanggihan ko siya. Tumango ang Great Elder na may pagsang-ayon. Oo, tama kang gawin siyang Grand Elder. Gamit ang mga alchemical pills na ito, maaari kang maging level 5 Warrior King sa lalong madaling panahon. O kahit level 6 Warrior King. Kung gayon hindi na tayo dapat matakot sa Starlight Gang. Tumango si Nancy. Huwag na nating isipin na magiging level 6 Warrior King ako. Kahit na maging level 5 Warrior King ako at tiyak tataas din ang matatamaw ng mga Elder, wala tayong dapat ikatakot sa kanila. Kahit papaano, matatakot silang lumaban sa atin. Dahil hindi naman magiging madali ang laban at malaking talo ang haharapin nila. Kapag nangyari iyon, maaaring kunin ng ibang mga gang ang pagkakataon na salakayin sila. Kaya, kailangan lang nating dagdagan ang natamong tagumpay ng lahat sa maikling panahon, pagkatapos ay hindi na maglalakas loob ang Night Sky Gang na guluhin tayo ayon sa gusto nila. Tumango si Elaine. Tama ka. Makakakuha ba ako ng alchemical pill para matulungan akong maging level 1 Warrior King? Humalaklak si Nancy. Siyempre. Ang sinumang level 8 o level 9 Profound Master ay bibigyan ng second grade low rank alchemical pill para tumulong sa pag-move on sa susunod na stage. Pero kung gaano kataas ang kanilang antas na matatamo ay depende sa kung anong uri ng yugto ang antas mo. Masayang pinalakpakan ng Great Elder ang kanyang kamay. Kung gayon magkakaroon tayo ng higit pang mga Warrior King. Ibig sabihin, tataas ng malaki ang ating lakas sa pakikipaglaban. Ang Second Elder ay lubhang kapana-panabik din. Oh my God! Napagpasyahan na ba ng Diyos na tulungan ang Gallus Hall? May pagkakataon na ba tayong maging mas malakas? Ganon din ang naramdaman ni Nancy. Naikuyong niya ang kanyang kamao. Ang pinakamahalagang kadahilanan ay si Severin ay isang alchemist. Kailangan lang natin siyang bigyan ng mga espiritual na halamang gamot at maaari niyang gawing alchemical pills ang mga ito. Hahaha. Ipagpalagay ko na ang Gallus Hall ay ganap na nasa bagong taas makalipas ang 2 taon. Hahaha. Hanggat handa ang Grand Elder na gumawa ng mga alchemical na table task para sa atin, ang ating kinabukasan ay maliwanag na parang bituin. Si Elaine naman ay mukhang sabik na sabik. Ang lahat ng mga ito ay patuloy na nasiyahan sa mabuting balita sa ilang sandali bago tuluyang huminahon. Biglang sumimangot ang Great Elder. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mas pinili niyang sumama sa amin. Tumingin siya kay Nancy at nagtanong. Hinahabol ka ba ng batang yan? Alam mo ang ganda mo. Tingnan mo si Sheila, ang ganda-ganda din. Sa tingin mo ba target niya na lahat ng magagandang babae na yon ay maging asawa niya? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hiya si Nancy. Ganun pa man, seryoso ang mukha niya. Great Elder, Grand Elder na natin siya ngayon. Kaya mas mabuting itigil mo na ang pagtawag sa kanya ng ganoong bata at hindi magandang mag-isip ng mga bagay na hindi mo alam. Sinabi niya sa akin na nasisiyahan siya sa proseso ng pagtulong sa isang mas mahinang gang na maging isang malakas na gang. At mas marami daw siyang masasabi sa isang maliit na gang gaya natin. Tumawa ang Second Elder. Tingin ko nagsisinungaling lang siya sa'yo. Sigurado akong pinupuntirya ka niya. O alam niyang maraming magagandang babae sa bulwagan natin. Napangiti si Nancy. Ano man ang kanyang lihim na motibo, hindi natin siya maaaring tanggihan dahil sa mga alchemical pills na ito. At ang pinakamahalaga, isa siyang alchemist. Ipunan ang iba pang matatanda at tagapag-alaga. Sabihin mo sa kanila na tatawag ako para sa isang pulong.
Ipapamahagi ko rin ang mga alchemical pills mamaya. Sana, lahat tayo ay makalusot sa loob ng 2 araw na ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ngayon ay maging kakaiba. Noon pa man ay layunin ni Alain na maging isang warrior king. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Siya ay umaasa sa himala na mangyayari ngunit hindi niya inaasahan na ang himala ay mangyayari kaagad. Tama. Sino ang nagmamalasakit kung ano ang sinusundan niya? Focus na lang tayo sa pagtaas ng pagkamit natin para hindi na tayo madaling mabyuli. Tumanggo si Alain. Nagpatuloy si Nancy. Tara at ipamahagi natin ang mga alchemical pills mamaya. Sige at mag-book ng restaurant ngayong gabi para maipagdiwang natin ang kamangha-manghang sandali na ito. Maipapakilala natin sina Severin at Sheila sa iba pang elder at guardian. Ang tagal na nating kumain sa labas sa isang restaurant o magdiwang ng kahit ano. Dinilaan ni Alain ang kanyang labi. Hallmaster, naglalaway na ako. Matagal na akong hindi nakakain ng masarap. Kaagad pagkatapos noon, inilibot ni Nancy ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin na hindi maganda ang pakikitungo ko sa iyo. Dahil masama ang pagkain mo, ikaw ang bahala sa pagpapareserba. Tandaang mag-book ng magandang restaurant na may pribadong kwarto. Tumanggo ang dakilang matanda. Oo, kailangan nating ipagdiwang ang pagkakaroon ng isang bagong grand elder na sumama sa atin. Talagang malaking tulong siya sa ating bulwagan at isa siyang alchemist. Para maipakita sa kanya kung gaano tayo kagalang-galang at kung gaano tayo kagalang-galang sa pagkakaroon niya, kailangan nating magdiwang. Kailangang maging perpekto ang lahat para ipakita ang ating sinseridad. Napangiti si Alain. Walang problema. Ipinapalagay ko na hindi ko kailangang mag-abala tungkol sa isang budget. Pagkatapos noon, may naisip siya at sinabi. Hallmaster. Ako ang nagpapakita sa Grand Elder ng daan dito. Dapat mong tandaan iyon at gantimpalaan mo ako. Tumawa si Nancy at kumuha ng second grade low rank alchemical pill para ibigay sa kanya. Walang problema. Bibigyan kita ng isang tableta para sa ngayon at isa pang tableta sa pagpupulong para 2 ka. Masaya ka na ba? Talaga. Ang galing. Sobrang saya ko talaga. Tuwang-tuwa si Alain kaya tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay ipaalam ko sa iba ang tungkol sa pagpupulong. Pagkatapos ng pulong, magpapareserba ako. Itinago niya ang alchemical pill sa isang ligtas na lugar bago tumakbo at masayang tumalon palayo. Lagi siyang napakasigla. Nagpalitan ng tingin ang 2 elder sa isa't isa at tumawa. Sinabi ni Nancy. Maganda ang ginawa niya ngayon. Sa wakas, oras na para bumangon ang Gallas Hall. Samantala, si Severin at Sheila ay pumili ng kanilang mga silid. Tumingin si Severin kay Sheila at sinabing, Sheila, bakit kailangan mo pang tumira sa ibang kwarto? Asawa kita, dapat sabay tayong matulog. Gustong-gusto ni Sheila na sabihin kay Severin na natatakot siyang matulog sa kanya dahil sa pagiging aktibo nito sa kama. At muli, alam niyang hindi niya dapat sabihin iyon. Hindi mo ba kailangan ng space para gumawa ng alchemical pills? Ayokong istorbohin ka at istorbohin ka kapag ginagawa mo iyon. Tumanggo si Severin. Napaka-maalalahanin mo. Oo naman. Ha ha ha. Napangiti si Sheila. Paano mo nakumbinsi si Nancy? Ngumiti si Severin. Binigyan ko siya ng 2 bote ng alchemical pills. Ang dami. Nagulat si Sheila. Pero ibibigay mo sa kanila kapag sinabi mo sa kanila kung sino ka talaga. Kaya ito ay isang bagay na lamang ng pagkakaiba ng oras. Ito ay isang magandang bagay kung bibigyan mo sila ng mga alchemical pills ngayon. Maaari nilang dagdagan ang kanilang natamo ngayon. Ngumiti si Severin. Oo, ano ang iniisip mo sa Gallas Hall? Sandaling nag-isip si Sheila bago sumagot. Sa tingin ko lahat ng tao sa Gallas Hall ay nagkakaisa dahil babae lang ang isinasali nila. Ibang-iba ito sa Taurus Hall. Walang drama dito. At muli, ito ay opinyon lamang. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Mas mabuting obserbahan mo ito sa iyong sarili. Ngumiti si Severin. Ganyan din talaga ang nakikita ko. Gaya ng sinabi mo, sobrang nagkakaisa sila at sa tingin ko ay walang batik.
Ang Great Elder at Second Elder ay level 3 Warrior King lang at mas mahina kaysa kay Nancy. Kaya hindi na nila iisipin na tanggalin si Nancy para maging Hall Master. Sa tingin ko ang kalaban lang nila ay ang Starlight Gang. Bigla namang tinakpan ni Sheila ang bibig at humajejek. Iiwan mo ang isang mahalagang bagay, ang Gallus Hall ay hindi kasing mahirap ng Taurus Hall. Ang biro ay napahagalpak ng tawa ni Severin. Hahaha. Totoo naman. Kailangan lang nila ng mas maraming training resources tulad ng attainment techniques at spiritual herbs. Pero sa palagay ko, maayos naman sila sa pananalapi. Sa pagpupulong, ipinaalam ni Nancy sa iba ang tungkol sa pagtatalaga kay Severin bilang Grand Elder at ipinamahagi din ang mga alchemical na table tasks. Halos maluha ang mga elders at guardians nang matanggap nila ang mga alchemical na table tasks. Nang sabihin sa kanila na alchemist si Severin, lalo silang natuwa. Nang magdilim na ang langit, hinanap ni Elaine sina Severin at Sheila. Nakita niya silang nag-uusap sa garden. Mr. Severin, Miss Sheila. Hiniling sa akin ng Hallmaster na imbitahan kayong dalawa sa hapunan. Nagpa-reserve na kami sa restaurant. Nakangiting sabi ni Elaine sa kanila. Napangiti si Severin. Kumakain tayo sa isang restaurant ngayong gabi. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Ngumiti si Elaine pabalik. Sinabi ng Hallmaster na kailangan nating ipagdiwang ang pagsali mo sa bulwagan. Ito ay isang masayang kaganapan at magagamit namin ang pagkakataong ito upang ipakilala ka sa iba pang mga elder at guardian. Hihihi. Hindi masama. Sa tingin ko makakakain ako ng masarap ngayong gabi. Dinilaan ni Sheila ang kanyang labi at sinabing, Tara na, magandang Miss Elaine. Nakaramdam ng hiya si Elaine. Nakakatawa ka, hindi ako maganda. Kahit hindi kasing ganda mo. Smabi ni Sheila. Napaka-humble mo. I really think na maganda ka rin. Oo, napakaganda niyong dalawa. Wala sa inyong dalawa ang kailangang maging sobrang humble. Ngumiti si Severin. Nang nasa entrance na sila, naghihintay na si Nancy at ang iba pa. Lahat. Siya ang ating bagong hinirang na Grand Elder, si Severin Foylet. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay ang kanyang asawa, si Sheila Ballard. Ang Great Elder ay ginawaran ng karangalan na ipakilala sina Severin at Sheila sa iba. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Severin at Miss Sheila. Sabay-sabay na bumati ang iba pang mga tao. Pagkatapos noon ay isa-isang ipinakilala ni Nancy ang mga matatanda at tagapag-alaga kina Severin at Sheila. Nang matapos iyon, huminto ang ilang sasakyan sa pasukan. Sakay na tayo sa kotse, lahat. Ilang sandali pa ay pumasok na silang lahat sa sasakyan at nagtungo sa restaurant. Samantala, pumunta si Leon sa Night Sky Gang para hanapin muli si Evelyn. Ah, Evelyn, bakit nananatili ka pa dito? Umalis na ang lahat. Mag-isa ka lang dito. Hindi ka ba nalulungkot? Tumingin sa kanya si Evelyn at malamig na sinabi. Bakit nandito ka na naman? Hindi niya ito tinanggap o ipinakita sa kanya ng magandang mukha.